At ito na naman ng inyong sangkay nagsisipag-sipagan na naman. So ayun mga sangkay, magandang araw sa inyong lahat. Tara at samahan nyo akong gumawa ng iba't ibang klaseng simpleng tinapay. At dito nga sa video na ito ay gumagawa tayo ng ating ensaymada. At ang ginamit natin ditong dough is pang multipurpose dough. Kung mapapansin nyo sa aking video ay paulit-ulit lamang yung aking mga ginagawa. Kaya kung ikaw ay magtatayo ng isang bakery, ay siguraduhin mo po na ikaw ay hindi masawain. Dahil ang buhay natin sa panaderya ay umiikot lamang sa mga gawa nating tinapay. Dahil kapag sinabi mong bakery, ay asahan mo na puro tinapay ang makikita o puro tinapay lamang ang inyong mga gagawin. Kaya pag pinasok mo ang bakery business, ay hindi po pwede na ikaw ay tatamad-tamad. Dahil kung ikaw ay tatamad-tamad, wala kang tinapay, ay paniguradong wala ka rin kikitain. At ang ending, pag nagtuloy-tuloy, ay pagkalugi ng negosyo o pagsasarado ng ating bakery. Kaya sa mga nagtatanong sa akin at PPM sa akin na gusto daw nilang magtayo ng kanilang sariling maliit na bakery, ang may papayo ko lamang po sa inyo, bago po kayo magsimula ay siguraduhin nyo po muna alam nyo yung pasikot-sikot sa pagmamanage ng isang maliit na bakery. At pangalawa, dapat po kayo ay may alam sa paggawa ng tinapay. Kahit na ilang klase lang ng tinapay, dapat po ay meron kayong alam sa paggawa. Dahil unang-una, kung sakaling kayo ay kukuha ng panadero, ay hindi mo alam kung hanggang kailan lang tatagal ang inyong panadero. Kaya in case na umalis ang inyong panadero, ay naandyan pa naman po kayo na pwedeng gumawa pansamantala habang naghahanap ng ibang panadero. Sa pagnenegosyo ng bakery, malaki man o maliit ang inyong magiging puhunan, ay hindi po ganoon kadali. Kaya asahan mo na minsan ay sasakit ang inyong ulo. Dahil ang pagbibakery ay katulad din ng ibang negosyo. Kung may panahon na mabili, ay may panahon din na matumal. Kaya sa umpisa ay huwag kang mag-i-expect na kikita ka kaagad ng malaki. Pero malaki man yan o maliit yung ating kinita, ay huwag pa rin kakalimutan na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Dahil kahit papano ay nairaraos natin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Maging positibo lamang sa araw-araw at doon tayo mag-focus sa ating ginagawa at sa ating goal. Iwasan lamang ang mga bagay na mga maaaring makasira o makaapekto ng hindi maganda sa ating negosyo. Dahil unang-una, sayang yung ating puhunan, yung ating pagod, yung ating nasimulan kung sakaling malulugi lamang yung ating negosyo. At hanggang dito na lamang po yung aking video. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Don't forget to like, share, and follow my page. See you on my next video. Thank you for watching. God bless po sa inyo mga sangkay.